Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Pahayag ni Senator Erwin Tulfo, may matindi siyang akusasyon laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Title, nag-iba na ang takbo ng isip ni Senator Alan. Senator Erwin Tulfo took a direct jab at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, suggesting that the latter's behavior has changed since he lost the Senate presidency. Mukhang, ito ang sabi ni Tulfo, mukhang may diferensya na sa pag-iisip. I think he started this actuation noong mapatalsik siya as Senate President. Nag-iba na ang takbo ng pag-iisip ni Senator Alan. Tingnan mo, pati postura niya hindi na nag-aahit. Yung mga pananalita niya parang out of the blue. Biglang mag-i-snap na lang ng ganon. Baka nagkaroon ng nervous breakdown nung natanggal siya. Wow naman. Ang galing. So, parang, anong tawag mo dyan? Parang psychiatrist na siya. May kakayahan ba si Senator Erwin Tulfo na ba mag-declare na ang isang tao ay may diferensya sa pag-iisip? But anyway, opinion niya lang siguro ito, ano? Para maging tunay, dapat, to me, ang isang psychiatrist lang ang makapagsasabi ng isang tao ay may diferensya na sa pag-iisip or nagkaroon ng nervous breakdown. Yan ang sa akin. Kaya, ito, opinion niya lang ito. Bahala tayo, bahala ang taong bayan kung maniniwala ang taong bayan sa sinasabi ni Erwin Tulfo. Ito, tignan natin ang nag-react, ano? 488. Pakapopost pa lang kasi, kaya kakonti pa lang, few minutes pa lang. 488 ang nag-react. 326 ang tumatawa, 75 ang galit, 81 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 90% ang hindi naniniwala dito kay Senator Erwin Tulfo. Basa tayo sa mga comments. Kababayan, na iba kasi hindi sumusunod sa amo nilang bangan. Correct. Kung ako yung tatanungin, matinong-matino si Senator Alan Peter Cayetano, lumalaban. Isa siya sa mga leaders natin na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa bansa at may talino. Kaya, tingnan natin yung resulta ng survey. Yung Pulse Asia Senatorial Survey. Kung ang perception ng taong bayan, kung tama itong sinasabi ni Erwin Tulfo, na nagne-nervous breakdown, iba ng isip niya, mag-reflect yan sa survey. So kung totoo na iba na ang kilos, pag-iisip, iba na ang ginagawa, iba na ang salita ni Senator Alan Peter Cayetano, sana doon sa survey, senatorial survey, excuse me ay hindi siya papasok sa Magic 12. Number 4 ata. Sino bang ang nangunguna? Padilla. Pumapangalawa, Soto. Vico Soto. Pangatlo, Rafi Tulfo. Pang-apat, Alan Peter Cayetano. Mataas ang kanyang rating. So to me, itong mataas na rating ni Senator
Alan Peter Cayetano sa senatorial survey is an indication na he is doing right. Oh, tingnan mo. Itong mga kakampi nila sa majority. Example, si Escudero at saka si Ejercito. Bagsak. Hindi pumasok sa Magic 12. Mabuti pa itong si Jingo Estrada. Pasok siya. I think 6 na Duterte allies ang nakapasok sa Magic 12. Padilla, Alan Peter Cayetano, Legarda, Mark Villar, Jingo Estrada, and Willie Rebillami. 6. Kalahati, mga Duterte allies ang pumasok sa Magic 12. Tapos sasabihin nyo may sira sa pag-iisip. Well, ganyan kasi tayo kung minsan may blind spot ang tawag dyan Nakikita mo lang, okay ka. Kailangan hindi mo nakikita yung diferensya sa iyo, blind spot. Kaya kailangan natin ng critic. Nagpapasalamat ako sa aking mga critic. Ang aking critic ay ang aking wife. Nung una, kung i-criticize ako ng aking wife, nagagalit ako, mag-aaway kami. Later on, na-realize ko, tama pala. Tama ang mga nasasabi ng wife ko. Kasi, hindi ko nakikita yung mga maling ginagawa ko. Kaya sabi niya, ng wife ko, sinong magsasabi sa iyo? Kung ano yung maling ginagawa mo, yung mga sundalo mo? You mean, may tapang ang mga yon, nasasabihan ka sa maling ginagawa mo? Hindi nila kayang gawin yun. Ako lang ang may kaya. Kaya pasalamat ako sa aking wife. Kaya ang tawag ko sa aking wife is Commander. At least nalalaman ko ano yung depekto ko kasi nakikita ng aking wife. Si Senator Erwin Tulfo, tingin niya sarili niya, okay siya. Pabayaan na lang natin. Basta, mabuhay ka. Senator Alan Peter Cayetano, ituloy mo lang ang laban. Huwag kayong patatakot. Kahit uubusin nila kayo dyan sa Senado, may hangganan din sila. Malapit na po ang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Dire sa balay ni Potensiano Tiguman nga taga barangay Tikalaan Purok Tristan Alahay Talakag Bukidnon. So mo na ni ang gitabang nga yero nga ilang giatop karon. Tungod kay gaulan na so giatop na gyud ilang nanay kay gitabangan lang siya sa iyang anak kay mga tigulang naman. Salamat ako ilatay ka na ini ito salamat sa Ginoo nga na suprayang kami sa sin kay tanang abusog ng among atop nagipasalamatan ko ang naghatag na ani sa general na dako ko nga pasalamat sa Ginoo na hinay tinuwa utong ba Ginoo nga inaunta nga panalangin siya sa maayong panlawas daghan salamat sa tanan nga naghatag na ani saan worker nga nagahatulin ni akong gipasalamatan usab kay di mag-abot din sa amo kundi wala sila magpa wala sila kahadon din So karon na nay kay gaulan naman gitabangan lang kasi imong anak sa pag atop ane. So pila na to katuig na nay ang inyong atop? 20 na kapen katuig bago pa napulihan. Oo, so kini si nanay 1997 naman ni. 1997 ra. Oo, so pila na nanay imong edad? 77. 77.
Oo, so kuha na gid si nanay. So excited kayo ka nanay pag-abot sa Sendritso na gini mo giatop kay tan-aw karon nagaulan na. So salamat kayo nanay. Salamat po.